Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano ang mangyayari kay Harry at Lynette ngayong natakasan nila muli si Carlos? At ano ang pwedeng gawin ni Carlos sa kanila? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa Apex Hospital, muling nagpang-abot si Zoe at Justin sa harapan ni Robert dahil ikinagalit ni Zoe ang sinabi ni Justin tungkol kay Harry na baka nakikipagtulungan na din ito kay Doc Carlos kaya hindi nila ito makontak. Ipinagtanggol naman ni Zoe si Harry dahil wala siyang ebidensya sa mga binibintang niya. Sinabihan naman ni Justin si Zoe na parehas kayo ni Harry na mga kriminal ang mga magulang. Dahilan para magalit si Robert kay Justin dahil sa sinabi nito kay Zoe. Agad naman humingi ng pasensya si Justin sa tito Robert niya at saka umalis. Sa isip ni Zoe, iba ang kutob niya kay Justin at kailangan niya itong malaman kaya nagpaalam na din si Zoe sa daddy Robert niya para sundan si Justin. Sa hallway nakita ni Zoe na magkausap si Justin at Eric. Kaya nagkubli muna si Zoe sa gilid para hindi siya makita. Narinig niya ang sinabi ni Eric kay Justin na tigilan niya na ang pagtulong niya sa mga tanyag at huwag na siyang makisawsaw pa sa mga problema nila. Ipinaliwanag naman ni Justin na isang pagkukunwari lang ang pagtulong niya sa kanila dahil hindi naman talaga niya tinawagan ang private investigator nila. Gusto lang niyang papaniwalain sila na nakikipagtulungan siya pero ang totoo ay wala naman talaga siyang pakialam. Dahil sa narinig ni Zoe ito, hindi siya nakatiis at bigla siyang lumapit sa dalawa at sinabihan niya si Justin na tumutulong ka ba talaga para hanapin sila o niloloko mo lang kami na may private investigator kang kausap. Ikinagalit ni Justin ang sinabi ni Zoe sa kanya, pati na din si Eric. Kaya sinabihan ni Justin si Zoe na pwede ba manahimik ka dyan? Wala kang pakialam kung ano ang ginagawa ko. Sinagot naman ni Zoe si Justin na parehas lang talaga kayo ng daddy mo. At sabay tinalikuran ni Zoe ang mga ito. Hindi naman nakapagpigil si Eric sa sinabi ni Zoe sa kanila kaya hinawakan niya ito sa braso at sinabihan na bastos ka talaga. Yan ba ang turo sa'yo ng nanay mong kriminal? Ang maging bastos? Wala kang karapatang pagsalitaan kami ng ganyan. Hinatak naman ni Zoe ang braso niya para mabitiwan siya ni Eric. Sinabihan naman ni Zoe si Eric na hindi niyo maitatago sa akin na may agenda din kayong mag-ama dito. Huwag kayong magmalinis. Hindi niyo ako maloloko. Saka umalis si Zoe. Habang nagkatinginan naman si Eric at Justin at sinabihan siya nito na ayusin mo ang mga kilos mo kung ayaw mong malaman nila ang mga plano natin dito. Samantala sa San Rafael sa bahay ni Carlos, galit na galit si Lynette sa ginawa ni Carlos kay Harry dahil pati anak niya ay dinamay niya sa kademonyohan niya para lang huwag makapagsumbong ito sa mga pulis. Galit na sinabihan ni Lynette si Carlos na napakamalas ni Harry dahil ikaw pa ang naging tatay niya. Wala kang kwentang ama. Galit naman na tinitigan ni Carlos si Lynette habang iginagapos niya si Harry at saka iniwan ni Carlos ang dalawa na walang imik. Sa baba, ibinuhos ni Carlos ang galit niya sa pag-inom ng alak dahil hindi niya na alam ang gagawin niya dahil pati si Harry na sarili niyang anak ay dinamay niya na. At alam na din ni Lynette na hindi totoo ang kasal nila kaya ayaw niya na itong tawagin na asawa niya na mas ikinagalit ni Carlos ng todo. Kaya hindi niya namalaya na napadami na ang pag-inom niya dahilan para makatulog si Carlos. Sa taas ng kwarto gumawa naman ng paraan si Lynette para gisingin si Harry kaya pinilit niyang abutin ang paan ni Harry para magising ito. Maya-maya biglang nagkamalay si Harry at laking gulat niya nang maramdaman niyang nakagapos ang mga kamay at paa niya. Sinabi ni Lynette na ang daddy Carlos niya ang may gawa sa kanya kung bakit siya nakatali. Galit na galit si Harry sa daddy Carlos niya. Ngayon niya napatunayan na tama ang sinabi ng tita Lynette niya na iba na ang daddy Carlos niya, na isa na tong halimaw na hindi dapat pagkatiwalaan dahil pati siya ay dinamay para patahimikin. Humingi ng pasensya si Harry kay Lynette dahil hindi niya agad ito pinaniwalaan sa mga sinabi sa kanya tungkol sa daddy Carlos niya. At ngayon kailangan nilang makatakas bago pa mapatay sila ni Carlos. Mabilis na nakagawa ng paraan si Harry para makatakas silang dalawa ng tita Lynette niya.
Lumapit siya sa tita Lynette niya para kalagan niya ito sa pagkakatali at agad niya itong natanggal. Dali-dali naman niyang tinanggal ang tali niya, sa kanya tinulungan ang tita Lynette niya. Sa baba, dahan-dahan silang naglakad para hindi magising si Carlos sa pagkakatulog nito, habang buhat-buhat naman ni Harry si Lynette dahil hindi na ito makalakad ng maayos. Ingat na ingat si Harry sa pagbukas ng pinto. At nang makalabas sila, nagmadali ang dalawa at sumakto naman na may dumaang tricycle, kaya pinara ito ni Harry para humingi ng tulong sa lalaki na ilayo sila dito. Agad naman tumulong ang lalaki sa kanila. Nang sasakay na sila ng tricycle, biglang hinimatay si Lynette na ikinabahala ni Harry. Kaya agad niyang sinabihan ng lalaki na dalhin sila sa pinakamalapit na hospital. Agad naman nagmadali ang lalaki sa pagmamaneho niya. Tatawagan sana ni Harry sila Annalyn pero wala ang telepono niya sa bulsa. Habang si Carlos naman ay biglang nagising at agad umakyat sa taas para tingnan ang dalawa, pero hindi siya makapaniwala dahil natakasan siya ni Lynette at Harry. Sa galit ni Carlos, napasigaw na lang siya na Lynette at Harry. Hindi papayag si Carlos na makatakas ang dalawa, kaya agad niyang kinuha ang baril niya dahil yun lang ang paraan niya para mahuli si Lynette at Harry at gagawin niya ang lahat kahit mapatay niya pa ang dalawa. Agad niyang nilagyan ng bala ang baril niya, saka dali-dali siyang lumabas ng bahay para hanapin si Harry at Lynette dahil alam niya hindi pa nakakalayo ang mga ito. Sa isip ni Carlos, hindi pwedeng makatakas ang dalawa dahil ito ang magiging katapusan niya, kaya kailangan niya itong mahanap. Samantala si Arman ang katiwala ng bahay, tuwan-tuwa sa ibinigay na cellphone ni Carlos sa kanya, kaya sinubukan niya itong buksan para tingnan. Habang kinakalikot niya ito, biglang tumunog ang telepono na ipinagtaka naman ni Arman. Nakita niya na Annalyn ang pangalan na tumatawag, kaya ito sinagot ni Arman. Ipinagtaka naman ni Annalyn kung bakit iba ang boses ni Harry. Sabi naman ni Arman na hindi siya si Harry, na ipinagtaka ni Annalyn kung bakit napunta sa kanya ang telepono ni Harry. Sabi ni Arman na si Doc Carlos ang nagbigay sa kanya ng telepono at ikinagulat ito na Annalyn, kaya naitanong niya kung nasaan sila. Agad naman sinabi ni Arman ang lugar kung nasaan si Doc Carlos at Harry, na ipinagpasalamat naman ni Annalyn kay Arman. Pagkababa ng tawag, hindi na nag-aksaya pa ng panahon sina Annalyn at agad silang umalis para puntahan ang lugar na sinabi ni Arman, at naitawag na din ni Annalyn sa tatay Robert niya na pupuntahan nila ang lugar kung saan dinala ni Doc Carlos ang nanay Lynette niya. Mailigtas kaya nila Annalyn ang nanay Lynette niya? Makatakas na kaya ng tuluyan si Lynette at Harry kay Carlos? Ano ang nangyari kay Lynette? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.